sa inyo lahat. It's time for me to upgrade my grid tie inverter. This is a 3.6. Ngayon dadagdagan ko siya ng off-grid para maging hybrid off-grid on-grid inverter siya. So, ito yung dalawang to, it's equivalent dito sa hybrid na to. So, ito yung existing na grid ko na 3.6 kilowatts, 4 years in service. So, ito yung kanyang performance. Naka 54,000 na ako in total yields. 70k budget. So, my estimate before it's 6 years. So, I hope it's, ano naman siya, very good performance naman siya. So, ito yung design. Mapapansin nyo, pinag-combine ko yung off-grid, hybrid na off-grid sa grid tie. So, paki-comments na lang po sa baba kung pwede po ba itong ganitong design, hindi po ba siya sasabog or magkakaroon ng problema. So, kompleto naman po ng protections with the ATS, MTS here, so with the battery. Yung mga expert po dyan ng DIY, paki-comment na lang po sa baba kung uubra itong design ko na to. So, yung existing grid tie inverter ko po, nakalagay yung kanya current limiter dito sa may main, sa may grid tie para i-monitor niya yung current dito at may sarili po siyang solar panel para po i-compensate niya yung dumadaan na kuryente dito para i-zero nyo po. I-zero niya yan dyan para wala po akong bayaran sa kuryente. Ito naman po off-grid. So siya po yung magsusupply sa buong bahay. Pero ito po ay walang controlled para sa grid. Kasi i-off ko po yung hybrid function niya kasi meron pa po ako dito grid tie inverter. Kasi wala po itong city limiter. So, kung i-on nyo po yung hybrid system niya, ay magkakaproblema po tayo dun sa pagbayad sa kuryente. Baka po lalong lumaki ang kuryente natin. So, naka-off-grid function siya. So, hindi po siya magpipid ng current sa grid. So, self-consumption lang po itong isang to with the battery. Tapos, ito po yung magkocontrol sa kanya. May current limiter po siya dito. So ito po ay functional, itong existing grid tie inverter. Functional po to. Hanggang ngayon po ay halos maglilimang taon na akong kung ginagamit to with 2.4 kilowatts solar panel. So dadagdagan ko pa to ng mga 1.2 kilowatts para maging 3.6. So let's say maximum po niya is 4,500 watts na pwede mo ilagay dito na solar panel. So ito rin, itong inverter na to, itong off-grid, meron po, dadagdagan ko po siya ng ito. Ito po yung aking bibilihin. Idadagdag po natin siya sa system. So, itong murahin natin off-grid and then yung solar panel. So, watch out na lang po sa aking final installation and layout next year. Comments lang po kayo sa baba. Kung mayroon po kayo napapansin na mali sa aking design, paki-comments lang po sa baba. I really appreciate po yung mga comments nyo. Maraming po salamat. So ito po yung aking gagawing installation. Check the Rubens angle. So ito po yung okay na to. Panel installation. Na-check ko na rin. Yung electrical na lang po. Commissioning, installation, and go live. So once na kompleto na po yung installation, i-post ko po dito sa page sa YouTube at ating para po sa inyo rin additional information para makita nyo kung paano ko ginawa. So, don't forget to comment and subscribe po. Salamat.
Guys, ito po yung aking design. Paki-comments na lang po sa baba kung may nakikita kayong mali sa design ko kasi pinag-combine ko po itong hybrid off-grid na 6 kilowatts to sa existing ko na grid tie inverter na 3.6 kilowatts. So meron po siya 2.4 kilowatts na solar panel. So ang bibili ko po lang po dito ay itong solar panel, inverter, at saka yung battery. Ayaw po kasi tanggalin tong existing grid tie inverter ko. So, susubukan ko muna yung ganitong setup. So, kung may comments po kayo, may mali sa design, pakisulat na lang po dito. Sulat na lang po sa baba. Maraming salamat. So, ito po yung aking plan. Finalize on installation. Check the roof and the sun angle. Panel installation. So, okay na po yan. Electrical installation. Commissioning, installation, go live. So, pag po na kompleto ko na itong electrical and panel installation and commissioning, by next year po yung plano ko. So, ipopost ko po sa internet kung paano ko install. Base po doon sa design. So, as I said, kung may comments po, bago po siya i-gawin, comments na lang po sa baba para maging maging maayos yung pag-install ko sa solar panel. Kung may problema po yung aking design, so yun po ang aking kailangan sa inyong mga eksperto na nagmagawa ng solar panel. Maraming salamat.